Mga kababayan, itong nagkukunwaring katulong sa Malacanang noong araw ay mukhang nagkukunwari pa rin ngayon na underdog. Nagkukunwari pa rin na kawawa, nagkukunwari pa rin na ape, nagkukunwari pa rin na pabebe, 'di ba? Mapagpakumbabang tao, kwela. Kasi nga artista 'yan, naging artista naman 'yan at one point, 'di ba? Pero naghihinala po si Miss Maharlika na itong made in Malacanang or ang alipin or ang katulong sa Malacanang noong tatay niya ang namumuno, kasi siya yung aligaga para makasurvive sila. Siya yung trabaho ng trabaho. Siya yung dumidiskarte para sa kanilang pamilya. May asawa na siya't lahat, naninirahan na siya't lahat sa Singapore. Shoutout sa mga nanonood sa Singapore. Tumira dyan si Mangga, di ba? Napilitan siyang umuwi ng Pilipinas dahil sa kung ano-anong nangyayari, dahil sukang-suka na ang taong bayan sa kanilang pamilya at nagkasakit pa yung kanyang ama. Okay? So, itong mga nangyayari po ay mukhang itong mga kaletsehan, mukhang may partisipasyon dito si Mangga. One of which na napapansin ni Mother Dragon ay itong pagiging tamad ni Kaufman. Itong pagiging lousy, pagiging lenient, complacent, pagiging usad pagong. Mga kababayan, dapat inaaway ba si Mother Dragon dahil sa pamimintas din niya kay Kaufman? Karapatan natin na mainis, na magtanong, mangulit, mainip, mabwisit. Dahil magfa 5 months na mga kababayan ha, pagpatak ng August 11, ilang araw na lang yan mula ngayon, 10 araw na lang, or 11 days, maglilimang buwan na si PRRD, daig pa niya ang nasintensyahan na at naparusahan. Hindi pa naman siya nahatulan as guilty, ay magpa 5 months na. Magugulat na lang tayo, kalahating taon na si PRRD nakakulong. Anong diskarte itong ginagawa ni Kaufman? Nag-apply nga raw yan ng interim release, hindi naman kompleto ang papel, and then, pinapadelay niya sa ICC ang interim release ni PRRD. Ang goal natin dito, makalabas temporarily, agad-agad, ASAP, as soon as possible, si Tatay Digong, pero itong Kaufman, according to spokesman Roque, pinigil or dinelay or pinadelay niya sa ICC ang decision for interim release ni PRRD. Interim release na nga lang temporary release, pansamantalang kalayaan. Okay? Para naman tumaba-taba si PRRD. Dahil hindi naman siya nananaba sa loob ng ICC dahil hindi pagkaing Pinoy ang siniserve sa kanya. Maano man lang bang payagan ng ICC na i-release muna pansamantala si PRRD, patirahin muna sa mga neighboring countries or kung sino mang bansa ang willing kumupkop, nakakaisang buwan na yung usapin na yan hindi pa rin pinapakawalan si PRRD. Temporary na nga lang Mabuti pa yung Butod, mga ate at kuya, naka-interim release. Mukhang naka-interim release. Yung Butod na namatayan ng kasamang Pinoy, yung binitbit niya papuntang California. Hindi pa tapos ang investigasyon nun. Since hindi pa naman nahahatulan na guilty yung babaeng ahas, naka-interim release sa tingin ng iba. Baka nga meron niyang GPS bracelet or whatever, para di makatakas, di ba? So, si PRRD dapat ganun. Hindi pa naman siya guilty sa crime against humanity, pero ang pagkakabilanggo niya, maglilimang buwan na. Magulat tayo, magka-6 na buwan na or kalahating taon na nakakulong yan. Daig mo pa ang nasintensyahan. Anong diskarte itong ginagawa ni Kaufman? Sa pagkakaalam natin, mga ate at kuya, abogado ng pamilyang Marcos ang Kaufman na yan. So, hindi malayong si Mangga ang nag-recommend kay Kaufman para maging abogado ni PRRD. Nirecommend niya kay VP Sara. So, sabi nga ni Miss Maharlika, dapat na yang paltan ni na VP Sara. Usad pagong andyan naman si Spokes Harry Roque. Abogado naman si VP Sara. Bakit ang bagal nitong Kaufman? Ipapaliwanag ko sa inyo mamaya kung bakit nagbabagal yan. Bukod sa baka diskarte talaga nila yan. Again, mga ate at kuya, pabor sa Team Alpotera, pabor sa administrasyong Ngiwi, pabor sa mga double agents na si PRRD ay nakakulong. Bakit?
Hanggat si PRRD ay nasa kulungan, pwedeng magkunwari ang mga alpotera, nadikit pa rin sila kay PRRD. Kaya nga maya't maya yan mag-post ng ng pictures with VP Sara, pictures with Tatay Digong, magdadrama na, I miss you Tatay Digong, ganan-ganan. Pero ang totoo, at alam to ni Miss Maharlika, at may nagsabi din sa akin ito na puting ahas, na sinabi ni Tatay Digong na huwag nyo nang palalapitin sa akin ang mga yan. So kung sino man tong mga Team Alpotera at double agents na nanunulisit ngayon, dinidikit ang pangalan sa mga Duterte, gamit na gamit ang mga selfies at pictures dati with Tatay Digong, with the Dutertes, paglabas ni PRRD at umuwi yan sa Davao, hinding-hindi na makakalapit ang mga double agents at ang Team Alpotera as per instruction ni Tatay Digong according sa puting ahas. Hinding-hindi na makakadikit. Even si Alpot, yung girlfriend ni PRRD Kuno, na sinasamba ng mga vloggers ngayon, or ng Team Alpotera, pati ng mga double agents, hindi na yan makakadikit kay PRRD. Kaya kapag halimbawa, God willing, makauwi si PRRD ng Davao or makauwi ng Pilipinas, kailangan magpumilit at kailangan gumawa ng paraan ang mga alpot na pumunta ng Davao at magpa-picture doon. Tingnan nyo ang plano ng mga alpot, mga ate at kuya. Another fun run sa November. Nagpa-fun run sila nung nakaraan, di ba? Magpapa-fun run na naman daw sila sa November. Ano to? Fun run na lang ng fun run? Ano to? Rally na lang ng rally? Tanggap na nila na hindi makakauwi si PRRD hanggang November and beyond? Ano to? Benta na lang ng libro? Ng mga Duterte t-shirts and merchandise? Ganun na lang ba ang gagawin? Manunulisit? At magdo-donate? Gamit ang, di ba, magdo-donation drive gamit ang pangalan ng mga Duterte? Ganun na lang ang gagawin? Wala na silang balak batikusin araw-araw ang pamilya ng mga bangag na nagpakulong kay PRRD? Kaya abangan nyo. God willing na makauwi si PRRD, abangan nyo kung makakalapit pa yung mga alpot na yan. Abangan nyo kung pagbibigyan pa ni PRRD na makadikit yung mga grupo ng mga double agents at ng mga sambang-samba kay alpot na mga vloggers. Abang-abangan nyo kung makakalapit pa. Kasi may isa nga sa mga yan. Yung ganun Gets nyo? Yung ganon, hindi na yan dapat nakalapit kay PRRD matagal ng panahon. Ginawan lang yan ng paraan na makadikit ulit kay PRRD. Alam ni PRRD ang likaw ng bituka ng mga double agents. Ginawan lang ng paraan yan na makadikit ulit kay PRRD ng isang makakaliwa. Alam niyo ba yon? Kwento ko na lang sa susunod nating live sa Princess Maui 2 channel. Ginawan lang yan ng paraan na makadikit ulit. Pero X na yan. Okay? And sana nga, paglabas ni PRRD, kahit na makadikit sila, makalabas lang si PRRD, di ba? Pero I doubt na makakadikit yan ulit. Kaya hanggat nakakulong si PRRD, magagamit pa nila si Tatay Digong sa panlilin lang. Okay? At itong si Kaufman na ito na babagal-bagal, di ba? Baka binabagalan sadya, baka may instruction ni Mangga, nabagalan mo pa, dahil the moment na makauwi si PRRD, malalaman kung sino itong hindi na makakadikit sa kanya. Malalaman itong mga traidor na isinusuka na ni Tatay Digong. Let's listen to Miss Maharlika, mga kababayan, kasi binanggit niya itong about kay Kaufman at may babasahin ako sa inyo na message sa akin na medyo in parallel sa diskarte ni Kaufman kung bakit siya babagal-bagal. Karapatan nating mainip. Baka mamaya may masamang mangyari kay PRRD sa kulungan sa sobrang kabagalan ng Kaufman na ito, na dating abogado di umano ng pamilyang Magna. Gets? Let's listen. So yung interview pala ni Kaufman with Chipmunk few days ago, yung vlogger ay talagang scripted.
Scripted Bakit daw. kamo? Kasi yung mga taga-Dahig doon, katulad ni Hardy, okay, at ni Pinoy Holland, Mga ibang vlogger. napag-alaman ko na pinagbawalan o hinaharang ni Chipmunk na wag magtanong kay Kaufman. Ah, Kasi gusto niya siya lang ang bukod tangi, exclusive oh, lang na kita attitude. na. Pero, ang pag-uusapan natin, ito, ang sinabi ni Kaufman. Ang pag-usapan natin ang katangahan ni Kaufman. Oh, Naku, Vice President Sara, sisantiin mo na yan. yun. Oh, bakit ba kailangan sisantiin si Kaufman? Here. Saan ko ba sinend yun? Dapat sabihin ni Miss Maharlika to kay Okay. Spokesari Roque, no? Okay. I-recommend kay VP Sarang, Kalimutan ko paltan saan na ko lang. nilagay. Here we go. Doon kasi sa Q&A, okay, may nag-send sa akin kasi tinatranscribe niya. Okay, here's the question. Ni Chipmunk. Question number, okay, sabi niya, di ba, scripted yung tanong. Attorney, okay, Attorney Alputera, on a scale of 1 to 10, how confident are you that Duterte can return home? Ito yung sinasabi ko. Duterte lang ang tawag. If this is your line of questioning or question coming from the heart, kung ako ang magtatanong nito, di ba? Mr. Kaufman, on a scale of 1 to 10, how confident are you that President Duterte, at least you respect President, or of course you cannot use Tatay Digong, my beloved President, you know, can return home. Pero in-address niya as Duterte lang na formal question. So, ayun, no? May mga ganitong mga, ang tawag sa ganyan, kumbaga, ano to, mga Freudian slip or something, right? Freudian slip na nadudulas ang isang tao na wala pala talaga siyang respeto and compassion kay PRRD. So yung Alvin na Chipmunk na tinatawag ni Miss Maharlika, naghahari-hari ang vlogger dyan sa, yung araw-araw nagbo-vlog sa labas ng ICC, ay nagkaroon ng Freudian slip na Duterte lang ang tawag kay PRRD. Pinagmamalaki niya yung kanyang mga love and unwavering support kay PRRD. Tapos nung tinanong si Kaufman, Duterte na lang ang tawag kay PRRD. You cannot just call PRRD as Duterte. I-adjust mo siya as Tatay Digong kung mahal na mahal mo siya, or former President Duterte, or FPRRD, or kahit PRRD. Pero tawagin mo lang na Duterte. Right? Scripted daw ang interview ni Alvin the Chipmunk kay Kaufman. So parang siguro given yung question. Kaya hangang-hanga raw ang iba at nag-i-English si Alvin the Chipmunk. Yung vlogger na maputi, na akla, na naghamon kay Spokesari Roque na magsuntukan, tapos nung hinarap ni Spokesari Roque, tumiklop ang buntot. Matapang lang pala sa vlog. Parang si Jollibee rin. Jollibee, ang 5,000 ko, akin na. Ang 5K ko, Jollibee! Araw-arawin kita ng singil na mukha. O, magkakaibigan yung mga yan. 'Di ba? Bakit pipigilin ni Chipmunk na magtanong ang iba pang mga vloggers na nandun? Lahat ng mga vloggers, maliit man or malaki, hindi naman laging nandun si Kaufman, dapat pagbigyan ng pagkakataong makapagtanong. Bakit siya lang? Or bakit iilan lang? Attitude. At bakit attitude? According to Miss Maharlika, hawak kasi sa liig ni Alpot ang mga yan. Yung mga masasama ang ugali, pero nagkukunwaring mabait. Pero nabukin ni na Miss Maharlika, may mga attitude nga. At ang pagtatanong pa kay Kaufman, how confident are you that Duterte is ganan-ganan? Ang sabi daw ni Kaufman ay, kailangan daw niyang makausap si Bongbong Marcos para makauwi si PRRD. Ibig sabihin, gustong-gusto ni Kaufman makarating ng Pilipinas, makapamasyal na naman. Bakit? Maganda ang klima sa atin. Kapag parating na ang taglamig, ay hindi yan gusto ng mga Caucasians. Babasahin ko to sa inyo mga ate at kuya, no? Message sa akin. You know who you are, ate? May nag-send sa akin ito. So, naiintindihan niya yata kung ano yung mga gawi ng mga taga-Northern Hemisphere. Okay? Or nasa itaas ng ating daigdig. Nakalimutan, you know who you are, ate? Ate M. MM. Nakalimutan ko i-comment kanina
yung mga naka-based sa northern hemisphere or yung nasa taas ng globo natin, di ba? Or ng mundo natin. Katulad ng mga British Jews, lalo na ang mga high professional job katulad ni Kaufman at mga upper employees up to judges ng ICC. Kaya sa month of September pa ang next ICC court hearing ni PRRD, ay kapag summer ng June up to August, ay summer holiday vacation months yan sa Northern Hemisphere. Okay, vacation month nga pala. Ito, no? Itong kasalukuyang buwan hanggang Agosto. Mula nung nakaraang buwan. June, July, August, vacations yan ng mga taga-Northern Hemisphere. Bakasyon, okay. Kaya no wonder hindi nagpapakita si Kaufman according to Hanilet kasi was it Ma'am Hanilet ang nagbanggit na hinahanap ni PRRD ang kanyang lawyer? Bakit hindi siya binibisita ng kanyang lawyer? Right? Kung tutuusin, dapat bisitahin lagi ni Kaufman si PRRD, lalo't si PRRD ay matalinong abogado, hindi lang abogado, prosecutor pa, naging presidente pa ng Pilipinas, matuturuan niya si Kaufman kung paano i-expedite ang kanyang paglaya at kung ano ang discarding gagawin. Bakit hindi nagpapakita si Kaufman sa mga nakaraang araw? Nahiya yata kay Ma'am Hanilet, biglang sumulpot kahapon. Bakit daw hindi nakakausap ni PRRD ang kanyang abogado sa kaso sa ICC? Ibig sabihin, hindi nagpapakita si Kaufman. Eh kasi nga, vacation season ngayon. Ang mga Caucasian or ang mga puti and other races na naka-based sa Northern Hemisphere na may good cash flows dahil pinagpala sa buhay, ang months of autumn, winter, up to early spring seasons, mapa-office, business, or court ay work mode sila. So kapag taglamig, work mode. Kapag tag-init, buwan ng June hanggang Agosto, bakasyon grande ang mga inanitan. Kaya hindi nagpapakita si Kaufman kay PRRD. At nahiya, biglang sulpot kahapon. Kahapon yun, di ba? Dahil ayaw nilang magbiyahe ng wet, wintry, cold seasons dahil madalas ang mga public land and air transportation delays or worse ay accident. So kung taglamig, mahirap bumiyahe. Kaya work mode sila. Hindi sila masyadong nagbabakasyon, nag-out of the country. Kaya ayaw ng mga Northern Hemisphere people ang magbiyahe sa abroad, ito nga, or different region countries via land or sea kasi nga madulas ang daan, 'di ba? Masama ang panahon. Work mode sila kapag taglamig. Pag tag-init, months of June, July, August, bakasyon grande. Siguro, to Kaufman's mind at kahit sino pang mga puti, bakit ako magtatrabaho panahon ng bakasyon? Bakit ko bibisitahin ang Duterte na yan? Yun lang ba ang dahilan? Or maybe dinidelay talaga ni Kaufman ang kanyang trabaho? Utos ba to ni Mangga? Or nature lang talaga ng mga puti? Comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.